Session 7 of Licensure Examination for Teachers for Math Majorship. So tungkol lahat sa integral calculus. Okay, so let's start. So ito yung nasa session 7 na tayo. Meron pa tayong tatlong session. Pwede niyong balikan yung mga previous sessions natin. Nasa FB ko lang at YouTube. Okay, so let's start. So number 1, integral of 2dx. So basic lang itong number 1 natin. So may direct formula tayo dito. Integral of 2dx. So ang formula natin, integral of constant du, that is equal to the constant times u. And then plus the constant of integration c. So palitan nga natin ito, gawin natin k para magkaiba. Okay, so ang sagot dyan ay yung constant times itong variable natin dito na u and then plus c. So i-apply natin dito. So we have integral of 2dx. So equal lang siya sa constant natin. So we have 2. Tapos yung dx, tanggalin lang natin yung d. So we have 2x plus c. Okay, so napaka-basic nung number 1 natin, letter A na yung tamang sagot dito. Or another way dito, yung constant, pag may constant tayo, nilalabas lang natin. So magiging itong may constant na 2, so ilabas lang natin sa integral sign. So we have 2 integral of dx. Tapos tandaan lang natin, so ang integral ng du ay equal lang yan sa u plus c. Or kahit anong variable ito, makakancel lang itong integral symbol tsaka itong d. Matitira na lang dito ay yung u or kung ano man yung given na variable plus the constant of integration c. Okay? So next, number 2. What is the integral of quantity 3t minus 1 cubed dt? Okay, so simple substitution lang ang gagamitin natin dito. So rewrite lang natin. So we have integral of 3t minus 1 cubed dt. So by simple substitution, yung base natin, yun yung gagawin natin u. So ilet natin ang value ng u natin ay itong base natin na 3t minus 1. Tapos ang du natin, kunin natin yung differential ng both sides. Du is equal to differential of 3t is 3 du. Itong negative 1, differential niyan, 0 na. So tapos by simple substitution, magiging ganito na yung integral natin. Equal na siya sa 3t minus 1. Papalitan na natin yan ng u. Lagyan natin ng exponent na cube times dt. Oh, sorry, ito ay dt ito. So yan, dt itong kabila pala. So isolve natin itong dt gamit ito. So divide lang natin both sides ito by 3. So therefore, ang value ng dt ay du over 3. So we have du over 3 na i-simplify, ilabas lang natin itong constant sa labas ng integral sign. So we have 1/3 integral of u cubed du. So may direct formula tayo para dyan. So we have integral of u to the n du equal siya sa, so itong exponent natin, mag-add lang tayo dyan ng 1 over n plus 1 and then plus the constant of integration. Okay, so pag in-apply natin dito yan, so we have 1/3 and then times u, add tayo ng 1 dito, so magiging u to the 4th over 4 plus c. So i-simplify natin, i-multiply lang natin itong 3 dito, tsaka itong 4. So magkakaroon tayo ng 1/12. 1 over 12 times, kaya tanggalin niyang times, u to the 4th plus c. Pero ang u natin, nilet natin ang u ay equal sa 3t minus 1. So ibalik natin in terms of t. So therefore, final answer is 1 over 12. The value of u is 3t minus 1. So we have 3t minus 1 to the 4th plus c. Okay, so therefore the answer is letter B, 1 over 12 times 3t, quantity 3t minus 1 to the 4th plus c. Okay, so next, number 3. So integral of e to the 6x minus 7 dx. So gagamitin nating formula dito ay integral of e to the u du. Ang direct formula para dyan ay e to the u pa rin and then plus c. Okay, so i-apply lang natin, i-let natin ang u natin dito. Let u ay yung exponent natin. Ang exponent ay 6x minus 7. Then, kunin natin differential. Du is equal to differential of 6x minus 7 is 6 dx. Okay? So tapos,
By substitution, so ito ay magiging ganito na. We have integral of, kopyahin lang yung e. Yung exponent natin, 6x minus 7, nilet natin yan na u. And then we have yung dx, dito natin kuhanin. Ano ang value ng dx dito? May 6 tayo dito, so divide both sides by 6. Cancel out na yung 6. The value of dx is du over 6. So we have du over 6. And then may constant tayo na 1/6. Ilabas lang natin. So we have 1/6 integral of e to the u du. So i-apply natin itong formula na ito. Ayan. Apply natin itong formula. Nasa form na siya ng e to the u du. So therefore the answer is 1/6 times e to the u plus c. So we have e to the u plus c. And then ibalik lang natin sa in terms of x, ang value ng u ay 6x minus 7. So therefore the answer is 1 over 6 e to the u is 6x minus 7 plus c. So the correct answer is letter A. Okay? So pwedeng 1/6 or pwedeng i-over natin yan. Same lang din yan dito. Okay? Yan. So the correct answer is letter A. E to the 6x minus 7 over 6 plus c. So next, number 4. Integral of 5x plus 4 plus 3x squared dx. So gawin lang natin, i-distribute lang natin itong dx tsaka yung integral symbol. So we have integral of, pag may constant, ilabas na natin. So we have 5. And then we have x to the 4th dx plus, ito naman, so we have 3x squared. Yung 3 ilabas na natin. Sa integral symbol, so we have x squared dx. Then apply this formula, integral of u to the n, oops, napalipat, u to the n du, u to the n du, ang sagot dyan ay u to the n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay? So i-apply lang natin yan. So we have 5 times x to the 4th. So add lang tayo ng 1. So we have 4 plus 1, we have 5 x to the 5th over 5. Plus itong kabila, we have 3 times x, 2 plus 1. So we have 3 over 3 plus c na masisimplify. Cancelin lang natin yung 5 tsaka yung 3. The final answer is x to the 5th plus x cubed plus c, which is letter C. X to the 5th plus x cubed plus c. Next, number 4 or number 5. Integrate 7x cubed plus 4x squared dx. So parang kagaya lang din nung kanina. Distribute natin yung integral symbol tsaka yung dx, tapos yung constant ilabas na natin. So we have 7 integral of x cubed dx plus may constant tayo na 4. So we have 4 integral of x squared dx. So i-apply natin yung kanina. Nasa form siya ng integral of u to the n du. Ang direct formula para dyan ay u to the n plus 1 over n plus 1 plus c. So i-apply natin yan. So we have 7 times x to the 3 plus 1. So we have to the 4th over 4. Plus 4 and then x. Add tayo ng 1 dito sa 2. So 2 plus 1 we have 3 over 3 plus c. So therefore, the correct answer is letter C. 7x to the 4th over 4 plus 4x cubed over 3 plus c. Number 6, integral of 2x minus 3 over x squared minus 3x dx. Sa unang tingin, parang ang gagamitin dito, partial fraction, no? Pero i-observe nyo muna yung numerator at denominator natin. Kung mapapansin nyo, yung numerator natin, itong numerator, ang numerator natin ay derivative netong denominator. Okay? So, ibig sabihin, gagamitin lang natin yung formula dito na integral of du over u equal yan sa ln u plus c. Okay? Ang u natin dito yung denominator. So, i-let natin ang u itong denominator, x squared minus 3x. Ang differential niyan, du is equal to derivative ng x squared ay 2x. Derivative ng 3x is negative 3. Tapos differential, so i-multiply lang natin sa dx. So mapapansin nyo, ito na yun. Sa numerator, 2x minus 3, tapos dx. So direct formula, so therefore, magiging na itong nasa form na integral ng du over u. So the answer is ln u. So ang u natin ay yung denominator. So therefore, ln of x squared minus 3x plus c. So the correct answer is
ln of x squared minus 3x plus c. Ayun, letter C. Yun, letter C pala yung sagot. Di ba napansin? Okay, so next number 7. Ayan, integrate integral of cosine 2x times e to the sine 2x dx. So sa unang tingin, mukhang mahirap, no? Mahaba. Pero ang formula lang para dito na gagamitin natin ay integral of e to the u du. Nasa form yan ng e to the u du. So ang sagot lang dyan ay e to the u plus c. Kasi ang may e tayo, basta may e, tingnan nyo lang yung exponent natin. Ang exponent natin ay sine 2x. Papapansin nyo, ang derivative ng sine 2x, ito na yan, cosine 2x. Okay? So magkakaroon lang tayo ng neutralizing factor dito. So ilet natin ang u natin ay itong exponent ng e. We have sine 2x. Ang differential niyan, derivative ng sine ay cosine. Cosine 2x. Tapos, derivative pa nitong angle na 2x. So ano ang derivative ng 2x? Ang derivative ng 2x ay 2. So differential magiging 2 dx. Yung 2 na yon, dito ko na ilalagay yung 2. So we have 2, tapos dito yung dx. Okay? So ngayon mag-substitution tayo dito. We have integral of ang cosine 2x tapos dx. Ito, cosine 2x dx. Ito na yon, cosine 2x dx. Cosine 2x dx. Okay? Ito yon. Kaso meron pa tayong 2 dito. So ang gagawin natin, i-divide natin both sides by 2. Divide natin both sides by 2 para makuha natin itong cosine 2x dx. Ito na yon, cosine 2x dx. So magkaroon lang tayo ng du over 2. And then kopyahin natin ito, magiging siyang e. Yung sine 2x, nilet natin na u. Tapos magkakaroon tayo ng, ang value ng cosine 2x dx, that is du over 2. And then, yung 2, ilabas lang natin. So we have 1/2 integral of e to the u du. So direct formula, ito na yan. The answer is 1/2 e to the u plus c. Tapos yung u, ibalik lang natin. Ang value ng u ay sine 2x. So therefore, the answer is, yung mga 2 natin dito naka-over lahat. No? So therefore, ang sagot natin ay e to the u, the value of u is sine 2x. Pwedeng 1/2 or pwede rin i-over natin lahat sa 2. So over 2 and then plus c. So therefore, the correct answer is letter A. E to the sine 2x over 2 plus c. Next, number 8. So mga basic na integral, yung mga ginagawa natin, integral of 7m, quantity 7m minus 2 squared, dm. So gagamitin lang natin dito ang formula na u to the n du. So ang sagot dyan ay u to the n plus 1 over n plus 1 and then plus c. So ilet natin ang u natin itong base. So let u is equal to the base 7m minus 2. And then kunin ang differential, ang du, derivative of 7m minus 2, ang derivative niyan ay 7 na lang. Tapos differential, so lagyan lang natin ng dm. Okay? So by substitution, magiging na itong integral of 7m minus 2 that is equal to u. Okay? U squared and then dm. Ang dm, merong 7. So divide natin both sides by 7 para makuha natin yung dm. The value of dm is du over 7. So u squared times du over 7. Yung 7 ilabas natin, we have 1 over 7 integral of u squared du. Apply now this formula. So therefore, the answer is 1 over 7 times u. Add tayo ng 1. So u cubed over 3 plus c. Simplify yung 7 tsaka 3 i-multiply natin. So we have, tapos yung u, ang original na value ng u ay 7m minus 2. So ibalik natin in terms of m. So we have u cubed. So we have 7m minus 2 cubed over, i-multiply natin ito. 7 times 3, we have 21. And then plus c. So the final answer is 7m minus 2 cubed plus 21. Okay, letter D. Okay. Next, number 9. So may direct formula din para dito. Integral of negative 5x secant to the 4x squared tangent 4x squared dx. Okay, so may direct formula tayo para sa secant u tangent u. Tingnan nyo yung angle, kailangan parehas dapat.
Ayun, 4x squared parehas. 4x squared. So, may formula, direct formula tayo para dyan. Integral of secant u tangent u du ay equal lang yan sa secant u plus c. Okay? So mag-substitution tayo. Ang gagawin nating u ay itong angle dahil magkaparehas naman yan na 4x squared. So u is 4x squared. Ang du natin ay differential ng 4x squared. So 2 times 4, we have 8x dx. Okay, so mag-substitution na tayo. Meron tayong negative 5 dito. Ilabas lang natin. So we have negative 5 integral of, kopyahin natin yung secant. Yung 4x squared, palitan natin ng u. So we have secant u, and then we have tangent 4x squared. So we have tangent u, and then we have dx, tapos may x pa dito. X dx. So dito natin kukunin yon x dx. So tanggalin natin yung 8. So divide both sides by 8. So the value of x dx is du over 8. So magkaroon tayo dito ng times du over 8. I-simplify natin itong 8, ilabas natin. Pagsamahin natin dito, so magkaroon tayo ng negative 5 over 8. Integral of secant u, tangent u, du. And then may direct formula tayo para dyan. Secant u plus c na lang yung sagot dyan. So therefore, we have negative 5 over 8 secant u plus c. Napapalitan natin ngayon yung value ng u. The value of u is 4x squared. So therefore, the final answer, tingin ka sa mga choices, yung 8 naka-over sa lahat. No? So therefore, the final answer is negative 5 secant, the value of u is 4x squared, and then over 8 natin plus c. So therefore, what is the final answer? That is letter A. Negative 5 seconds 4x squared over 8 plus c. So next, number 10. Integral of cosine squared y dy. Kapag may exponent tayo ng sine and cosine na even, ang ginagamit nating identity dito ay ang identity natin ng cosine squared, let's say x. Ang gagamitin natin dito ay 1 plus cosine 2x over 2. Kapag naman sine, let's say sine, ang identity para sa sine squared x ay equal sa 1 minus cosine 2x over 2. Okay? So yung given natin, cosine squared. So gamitin lang natin itong identity na ito. So therefore, equal na ito sa integral of 1 plus cosine 2x over 2 dx. Tapos, paghiwalayin natin, i-distribute natin yung integral sign tsaka itong dx. May 1 half tayo dito, 1 half times dx. So we have integral of, ilabas na natin yung 1 half. So we have 1 half dx. Okay? Ito yan, 1 over 2, 1 half and then dx. Plus cosine 2x over 2 dx. So ilabas na ulit natin yung 1 half. So we have integral of cosine 2x dx. So meron tayong direct formula para dito. Itong una, 1 half dx, di ba? Ang integral ng dx, x na lang. So itong una natin, 1 half x na lang. And then dito meron tayong direct formula, integral of cosine u du equal siya sa sine u plus c. Okay? Ang u natin dito ay itong 2x. Ang u ay 2x, so get the differential. Ang du natin ay 2 dx. So by substitution, magiging itong 1 half and then integral of cosine, the value of 2x is u, and then times dx. Dx ang kailangan natin ay meron itong 2, so divide both sides by 2. Ang magiging value ng dx ay du over 2. So magkakaroon tayo dito ng du over 2. So yung 2 ilabas na natin. So we have 1 half x plus 1 half times, may another 1 half dito. So we have 1/4 integral of cosine u, wala pa palang plus c, cosine u du. So ngayon, kunin na natin ang integral ng cosine u. May direct formula tayo dyan. That is sine u plus c. So final answer, palitan lang natin ng etong u, ibalik natin yung u 2x. So sorry, y pala itong given natin. So lahat ng variable natin gawin nating y.
So x yung naisulat ko, dapat pala ay y. So palitan lang natin lahat yan ng y. Okay, y lahat yang mga x natin. So this is y, this is dy. So we have 2y and then this is 2 dy. Okay, so palitan lang natin 1/2 y sa mga choices, y over 2, no? So same lang yon, y over 2 or 1/2 y plus sin u, balik natin ang value ng u ay 2y. So we have sin 2y over 4 plus c. So therefore, the answer is letter C, y over 2 plus sin 2y over 4 plus c. So next number 11, integrate integral of square root of 1 minus cosine x dx. So dito gagamit lang tayo ng identity. Kailangan kabisado nyo yung mga trigonometric identities dito sa integral calculus. Okay, so charge ko lang muna. Wait lang. Charge natin, nalobat. Okay, so anong identity natin para dito? Gamitin natin itong identity ng half angle formula. So square root of 1 minus cosine x, so ito yan. Ang value niyan ay sin a. Sin a over 2 equals plus or minus square root of 1 minus cosine a over 2. So dito sa given natin walang over 2. So ibig sabihin i-derive lang natin ng konti. So i-derive natin, ito pwedeng i-distribute natin yung square root. So magiging siyang sin a over 2 equal sa given natin plus lang. So tanggalin na natin yung negative dito. Gawin natin square root of 1 minus cosine A over square root of 2. Dinistribute lang natin yung square root. Tapos itong square root of 2, pupunta lang siya dito sa harapan nito ng sin A over 2. So para makuha natin itong square root of 1 minus cosine A. So therefore, equal lang pala ito sa yung square root of 2, lagay natin dito, square root of 2 sin A over 2. So labas ko lang yung square root of 2, then ipasok ko sa integral itong sin A over 2. So we have sin, imbis na A, palitan natin ng x. So sin x over 2 dx. Okay? Tapos, may direct formula na tayo para dito. Integral of sin u du, may direct formula tayo dyan na negative cosine u plus c. Okay? So ang u natin dito ay yung angle x over 2. Ang du natin ay derivative ng x over 2, that is 1/2. And then dx dahil differential. Okay? So tapos, by substitution, so magiging na siyang square root of 2 integral of sin u. Ito yon, sin u. May dx tayo, so may 1/2 dx dapat. So tanggalin natin itong 2. Multiply both sides by 2. So ibig sabihin yan, magiging 2 du equals dx. Okay, so itong dx papalitan natin ng times 2 du. Yung 2 ilabas lang natin, so therefore we have 2 square root of 2 integral of sin u du na equal na sa direct formula natin. We have 2 square root of 2 and then we have negative cosine u plus c. Palitan natin yung u, ang value ng u again ay x over 2. So therefore, ang final answer natin, yung negative ilabas na natin, we have negative 2 square root of 2 cosine x over 2 or 1/2 x plus c. So ang final answer natin ay letter A, negative 2 square root of 2 cosine 1/2 x plus c. Okay, so parehas nito. Okay, so next. Number 12, ayan, meron na tayong mga limits dito. Integral of 2x dx from 0 to 1. Kapag may limits tayo, so same lang din yan. I-apply lang natin yung f of b minus f of a. Okay? So kunin lang natin yung integral tapos f of b, b yung upper limit and then a yung lower limit. Okay, so meron tayong direct formula para dito. Integral of 2x dx, so ilabas lang natin yung 2. So then we have integral from 0 to 1 x dx. So equal lang yan sa gamitin itong formula na ito, u to the n du. The answer to that is u to the n plus 1 over n plus 1 plus c.
Kapag may limits, wala na yung plus c. So therefore, equal na ito sa 2 times integral of x dx. So add tayo ng 1 dito, magiging x squared over 2. And then from 0 to 1. I-apply natin. So we have 2 and then apply natin itong 1, i-substitute natin sa x. So we have 1 squared over 2 minus ito namang 0. So we have 0 squared over 2. Okay? So simplify, we have 2. Itong 0 squared over 2, 0 to, bali wala na yan. So 1 squared, that is 1 pa rin, over 2. So simplify natin, 2 times 1 half, that is equal to 1. The correct answer is letter B, 1. Next, number 13. Itong 13, hindi na kailangang isolve pag nakakita kayo ng lower limit tsaka upper limit na magkaparehas. Basta magkaparehas yan, parehas 3. Hindi yan typo, parehas talaga. Kapag parehas yung limits natin, automatic ang sagot dyan ay 0. Okay? So kahit gaano kakomplikado ang integrand natin, yung nasa loob ng integral sign natin, kahit gaano kakomplikado yan, baka kasi maging tricky, sobrang complicated, tapos yung limits natin parehas, automatic ang sagot dyan ay 0. Okay? So next, number 14. Evaluate the integral of dx over x plus 2 from 4 to 10. Okay, so i-rewrite lang natin. We have integral of dx over x plus 2 from 4 to 10. So yung lower limit laging mas mababa sa upper limit. So gamitin lang natin dito yung direct formula natin, integral of du over u, that is equal to ln u plus c. Ang u natin dito sa given natin yung denominator x plus 2. Tapos ang differential niyan, derivative of x plus 2 is 1 lang. So differential edi dx. Okay? So therefore, nasa form ito ng du over u. So magiging sagot lang natin dito ay ln of the denominator x plus 2 and then from 4 to 10. 4 to 10. Apply lang natin yung limits. So apply yung limits. So we have ln, yung 10 muna. So we have 10 plus 2 and then minus ln of ito namang lower limit. So we have 4 plus 2. Then pwede nating i-apply yung property ng ln. May property tayo. ln A minus ln B equal yan sa ln of A over B. Kapag minus, napapapunta sa denominator. Okay? So i-apply natin yan. So simplify muna pala natin. ln 10 plus 2, we have 12 minus ln of 4 plus 2, that is equal to 6. Apply natin yung property or itong ayan, property na yan, ln 12 minus ln 6, magiging siyang isang ln na lang. Tapos yung positive sa taas, yung negative sa baba. So ln 12 divided by 6. Tapos siyempre masisimplify, ln na lang siya ng 12 divided by 6. That is equal to 2. So the correct answer is letter D, ln 2. Okay, so next. Number 15. Integrate 1 over 3x plus 4 with respect to x and evaluate the result from x equals 0 and x equals 2. So ang ibig sabihin lang yan, integral of 1 over 3x plus 4 with respect to x. So ibig sabihin lang yan, dx over 3x plus 4, ang limits daw natin 0 to 2. So 0 to 2. So gagamitin lang natin ng calculator ito. So we have direct formula tayo dito. Ang u natin dito ay yung denominator 3x plus 4. Ang du natin ay differential of 3x plus 4 ay 3 dx. So by substitution tayo, itong dx, solve natin dito, divide natin sa 3 para makuha natin yung value na itong dx. Okay? Ang value ng dx ay du over 3. Yung over 3, ilabas na natin yung 1/3. So we have 1/3, yung dx, palitan na natin ng du. So ito na yan, du over 3. Okay? So 1/3 du or du over 3. And then, kopyahin lang natin yung denominator natin. So denominator ay 3x plus 4, yan na yung u. Okay? So ang limits ay 0 to 2. Tandaan itong limits natin na 0 to 2 in terms of x yan. So kailangan ibalik muna natin sa x ito mamaya. Okay, so therefore we have 1/3. I-apply natin yung
direct formula natin, integral ng du over u equal yan sa ln u plus c. So therefore, we have 1/3 times ln of u. But the value of u is 3x plus 4. So we have ln 3x plus 4 from limits natin 0 to 2. So 0 to 2. Okay, so apply lang natin yung limits. So we have 1/3 ln of, palitan natin itong x ng 2. So we have 3 times 2 plus 4. And then minus yung 0 naman. So we have 1/3 ln of 3 times 0 plus 4. Okay, so simplify lang natin. So we have 1/3 ln of 3 times 2, that is 6 plus 4. So we have ln 10. Okay, minus 1/3 ln of 3 times 0. So this is 0 plus 4. So we have ln 4. So pwede pala itong i-simplify pa, no? Pagsamahin natin kasi i-apply natin yung ln of A minus ln of B. So this is equal to 1/3 ln of 10 over 4. Okay? Yung 1/3, finactor out natin itong 1/3. Tapos at the same time, in-apply natin yung property. So we have ln 10 over 4. Then i-calculator na natin yan. So i-calculator natin. Ito yung calculator. Calculator lang natin. Nasaan ba yung ln? Ayun, ln. So unahin ko muna itong 10 over 4. So unahin ko lang 10 divided by 4. Pwede naman ang calculator, di ba? Sa left ng major. So 2.5. Tapos kunin ko yung ln. Press ko itong ln. Yan yung ln ng 2.5 and then i-multiply ko sa 1/3. Okay? Times 1/3 or simply divided by 3. Okay, so the answer is 0.305. So 0.305, letter D ang tamang sagot. Okay? So the answer is 0.305 and that is letter D. 0.305. Nabura ito. Anong value dito? Ayan, ln10. Okay, so letter D ang tamang sagot. So next, number 16. Evaluate the integral of sine to the 6x dx from 0 to pi over 2. So kapag in-evaluate natin ito, mahaba ito kasi integral of sine to the 6x dx from 0 to pi over 2. Kapag nakakita kayo ng ganito, may sine, may exponent, tingnan nyo agad yung limits. Kapag ang limits niyan ay 0 to pi over 2, hindi nyo na kailangang i-evaluate yan ng napakahaba. Ang gagamitin lang natin dyan ay yung Wallis formula. Okay, so ito yung Wallis formula. Applicable ito kapag ang limits natin ay 0 to pi over 2. So we have sine to the m theta, cosine to the n theta, d theta. Ang formula lang yan, so yung given natin dito, sine lang, no? So ibig sabihin yan, itong cosine ay 0. Ito lang yung formula niyan, m minus 1 times m minus 3 hanggang makararating sa 1 or 2. So dito na lang tayo sa m kasi wala naman tong n. So dito lang sa part na ito. So minus 1 tayo dito, minus 3 hanggang makarating sa 1 or 2. Ang denominator naman ay yung given lang na m tapos multiply natin sa minus 2, minus 4 hanggang makarating sa 1 or 2. And then times alpha. Yung alpha, dalawang case. Ang alpha ay pi over 2 if both m and n are even. Alpha equals 1 naman if otherwise, kapag hindi even parehas. So ang case natin dito ay magiging, dito tayo, both are even kasi we have sine to the 6. Ibig sabihin yung cosine natin dito, 0. Eh di 0 yung exponent kaya wala yung cosine. Ibig sabihin nun, even pa rin. So ang gagamitin natin dito na alpha ay yung pi over 2. Okay, so i-apply lang natin yan dahil ang limits natin ay 0 at pi over 2. So ang magiging sagot dito, minus 1 lang tayo dito sa exponent. Itong 6, minus 1 tayo sa 6. So magiging 5. And then times minus 3 naman, ibig sabihin pababa lang ito ng pababa ng 2. So 5 times 3 times, subtract ulit ng 2, 1. O stop na tayo dyan kasi 1 na. Sa denominator naman, kung ano yung denominator, exponent natin, yun yung denominator natin, 6. Tapos multiply tayo ng subtract ng 2, magiging 4. Subtract ng 2 ulit, magiging 2. Stop na tayo kapag 1 or 2 na. Ito yan o. 1 or 2, stop na tayo. And then imumultiply natin sa alpha. Ang alpha natin ay
pi over 2 kasi nga both m and n are even. So pi over 2 ito. Tapos isimplify na lang natin yan. May makakancel ba dito? Walang makakancel, no? So multiply lang natin 5 times 3 times 1 times pi. We have 15 pi. Or sorry, may makakancel pala. Kaya pala wala yung 15 pi. Itong 3 tsaka 6 pwedeng makancel. 3 at 6 i-divide both sa 3. So ito magiging 2. So ang numerator natin ay 5 times 1 times pi. We have 5 pi. Ang denominator, tatlong 2, that is 8 times 4, we have 32. So the answer is 5 pi over 32 and that is letter D. Okay? So Wallis formula. Number 17. So another Wallis formula din ito. Pero ang limits natin dito, 0 to pi over 6. 0 to pi over 6 pero meron tayong cosine 3a to the 8 dA. Magsa-substitution tayo dito. So pwede rin gamitin dyan yung Wallis formula. Pero bago gamitin yan, mag-substitution muna tayo dito. I-let natin ang u ay itong 3a. Okay? Ito yung u natin, 3a. Kung ang u natin ay 3a, ang du natin ay equal sa 3dA. Tapos ang dA natin ay magiging divide both sides by 3. Ang value ng dA, ito yung dA, ay du over 3. Tapos i-change natin yung limits. Tandaan, itong pi over 6 tsaka 0, yan yung limits. Limits yan nitong a. Okay? So gawin natin in terms of u. So yung limits natin ay u equals 3a. Yung a, palitan natin ng pi over 6. So ito yung limits natin, pi over 6. Magiging na siyang 3 times pi over 6, magiging na siyang pi over 2. Yung lower limit naman natin, ganun din, u equals 3a. Yung lower limit ay 0, so magiging 3 times 0. Ang value ng magiging u natin, ganun pa rin, 0 pa rin. So by substitution, we have pi over 6, magiging na siyang pi over 2. So ayun, Wallis formula na. And then itong lower limit, 0 pa rin. And then we have cosine. Ang value ng 3a ay u. And then ang value ng dA ay du over 3. Du over 3. Pero yung 3, ilabas na natin itong 3. Imbis na du over 3, dito na natin ilagay yung 1/3. Okay? So ngayon, may exponent pa pala tayo dito na 8. To the 8 ito. So yung to the 8 dito na natin ilagay. So therefore, Wallis formula na siya kasi ang limits natin 0 to pi over 2 tapos cosine to the 8. Okay? So mag-Wallis formula na tayo. Apply natin ang Wallis formula, dito ulit siya papatak sa even ulit. Kasi yung exponent natin even. Kapag add, ito yung gagamitin natin. So sa even ulit, so ang alpha natin ay pi over 2. Apply lang natin ang Wallis formula. So itong 1/3, kopyahin lang natin. Ang numerator natin, subtract lang tayo ng 1 sa 8. So 7. Tapos pababa ng pababa, subtract ng 2. So we have 7 times 5 times 3 times 1. Sa denominator naman, start tayo sa 8. Subtract ng 2, we have 6. Subtract ng 2 ulit, 4. Subtract ng 2, we have 2. And then times the alpha is pi over 2. So ngayon, isimplify na natin yan. Kung may makakancel, i-cancel na natin. Ang makakancel ay itong 3. Cancel yung 3. So ang natira, 7 times 5 times pi. So we have 35 pi. Tingin na tayo sa choices. Ano yung may 35? Ayun, ito na yan. 35 pi over 768. Pag minultiply natin lahat itong denominator natin, 8 times 6 times 4 times 2 times 2, that is equal to 768. So the answer is letter B. Okay, so number 18. So puro mga areas ito, 18 to 20. Hanggang number 20 lang tayo. So application ng, ng integral, find the area bounded by the line x minus 2y plus 10 equals 0, the x-axis, the y-axis, and x equals 10. So i-drawing lang natin yan. Unahin natin na ito x-axis. X-axis, so palitan ko nga ng kulay. Yung x-axis daw, tsaka y-axis. So i-drawing lang natin. X-axis, bounded daw nito. X-axis. Tapos we have y-axis. Kunwari, tuwid yung drawing ko. And then we have x equals 10. Ang x equals 10, ibig sabihin yan, vertical line na dadaan dito sa 10. Okay? So tapos, may isa pa, itong x minus 2y plus 10 equals 0. So i-graph lang natin yan. Paano ba i-graph yan? Parang madali ito sa ano?
solve natin yung y. Yung negative 2y ilipat sa kabila, tapos pagpalitin natin ng pwesto, no? X plus 10 equals 2y. Solve for y, divide both sides by 2. Therefore, the value of y is 1 half x plus 10 divided by 2, that is 5. So therefore, ang graph natin, y-intercept ay 5. So ang y-intercept ay 5. Ang slope ay 1/2. Yung 1 ay rise over run. So simula dito, 1/2. 1, 2. Ayun. I-connect lang natin. So we have 1, 1, 2. Taas ng isa, dalawa sa right. 1, 1, 2. Ayan. So ito na yung mabubuo natin. Bounded daw nito nung mga lines na ito. So ibig sabihin, yung hinahanap natin na area ay itong part na ito. So actually, pwede na palang hindi gumamit ng integral dito. Kasi yung figure na nabuo natin dito, ano lang eh, trapezoid dito, di ba? Sa figure pa lang, pwede na nating makuha ito eh. Hatiin natin sa dalawa. May rectangle tayo dito. Oh. May rectangle tayo dito. So lagyan natin area 1, area 2. So pwede na palang hindi gumamit ng integral dito. Pwedeng ito na lang. So anong area nitong itong area 2 muna? Anong area nito? Base times height. Ang base natin dito ito, 10. 0 hanggang dito sa 10. Okay? And then we have ito yung height niya 0 to 5, edi 10 times 5. Therefore, itong area 2 natin ay 50. Yung area 1 natin, kung mapapansin nyo, 10 din ito, ang height natin ay 5. So, triangle ito, edi 1 half base times height. So, 1 half 10 times 5, that is equal to 25. So, i-add lang natin 25 plus 50, that is equal to 75. So, the answer is letter A, 75. Kapag naman gumamit tayo ng integral, so tingnan natin ha, kung pag gumamit ng integral kung same answer. Integral yan ng y dx from A to B. Ang A to B natin from left to right, so nagsimula tayo sa 0 hanggang dito sa 10. Tapos nasa taas siya ng x-axis. So therefore, kunin lang natin itong equation na ito in terms of x. So y dx, ano ang value ng y natin? Ang limits natin 0 to 10, ang y natin ay 1 half x. 1 half x plus 5. Ang limits natin 0 to 10 dx. Okay? Integrate lang natin yan. So pag in-integrate natin ito, equal na ito sa 1 half x. So x squared over 2, no? Yung direct formula natin. So magiging siyang 1 half times x squared over 2 plus integral ng 5 dx. So we have 5x. So ang limits natin ay 0 to 10. Okay? Simplify lang natin. So magiging na itong x squared over 2 times 2. So we have x squared over 4 plus 5x from 0 to 10. Apply natin yung limits, ipalit natin yung 10 tsaka yung 0. Yung 0 bali wala na kasi magsi-0 na lahat yon. So therefore, we have ipalit natin itong 10 sa x. So we have 10 squared over 4 plus 5 times 10. And then isubtract naman natin yung 0 naman. So magiging 0 squared over 4 plus 5 times 0. So ito, 0 na ito. So we have 10 squared, that is 100. Over 4, we have 25. Plus 5 times 10 is 50. Add natin equals sa 75. So same answer, gamit lang yung kung geometry ang ginamit nyo, 75 yung sagot. Kung integral naman, 75 pa rin. Okay, so next, number 19. This time, gagamitin na talaga natin dito yung ano. Ayan, what is the area bounded by the curve y equals x squared and line x minus 4 equals 0? Okay, so i-graph natin. Ang graph ng y squared equals x, parabola ito. Opening ay papuntang to the right. Y squared equals x kasi naka-square yung y. So ang graph lang niyan, ito yan. Kapag ang x ay 0, 0 din yung y. Kapag ang y ay 1, so dito yung mga dadaanan niya na points. Yan. 1, 1. We have 1, negative 1. Tapos, dadaan yan dito sa 4, 2. Tsaka sa kabila, 4, negative 2. So ito yung graph natin ng parabola. Okay? Yusin lang natin. Padaanin natin dito. And then sa kabila, dadaan dito. Ayan.
So tapos meron pa tayong x minus 4 equals 0. Vertical line ito, solve for x, x is equal to 4. So vertical line niya na ito. Ang hinahanap nating area ay itong area na ito. Kung mapapansin nyo, symmetric, no? So yung area natin, pwede ang kuhanin na lang natin itong kalahati na lang. Yung kalahati na lang para hindi na mahirap. Tapos i-multiply na lang natin sa 2. Itong kalahati na lang ang kuhanin natin dahil symmetric yan. Yung taas at baba ay equal. Para ang formula ng area kapag above the x-axis, ang formula lang yan ay 0, ayan, ano lang yan, y dx from A to B. Okay? Tapos minultiply ko sa 2 kasi nga kalahati, symmetric siya. So ano ba yung value ng y natin? Ang value ng y, solve natin itong y. Ang value ng y is equal to plus or minus square root of x. Pero dahil nasa taas, yung nasa taas, positive yon. Yung nasa baba, yun yung negative square root of x. So nasa taas yung kinuha natin, kaya square root of x tayo or x raised to 1/2 lang yon. Okay? So ang total area natin nakamultiply sa 2 dahil nga dalawa. Ang limits natin, tingnan nyo yung anong point ito in terms of x. So ito ay 0. Tapos ito ay 4. So ang limits natin ay 0 to 4. Ang value ng y ay square root of x dx. Palitan natin tong square root of x, parehas din yan ng x raised to 1/2. Okay? So ngayon, apply lang natin yung integral of u to the n du. Ang sagot dyan ay u to the n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay? So therefore, meron tayong 2 integral ng x raised to 1/2. Add lang tayo ng 1. So we have x raised to 1/2 plus 1. That is 3 over 2 over 3 over 2. And then from 0 to 4. Simplify natin. I-multiply na natin dito. Ipasok na natin itong 2 dito. Itong 3 over 2 magiging siyang mababaligtad yan. So magiging 2 times 2/3 ito. And then x raised to 3 over 2 from 0 to 4. Okay? So pwede nang i-multiply itong 2. Dito na natin isulat. So pwede na i-multiply yung 2 maging 2 times 2. So we have 4/3 x raised to 3 over 2 from 0 to 4. Substitute na lang natin yung 0 to 4. Itong 0 bali wala na kasi magsi-0 na yan. So palit natin yung 4. Meron tayong 4/3. Yung x palitan ng 4. So we have 4 raised to 3 over 2 minus itong 0. 0 na to kasi 4/3 0 raised to 3 over 2. So 0, erase natin sa exponent, i-multiply sa 4/3, 0 na ito. So ito, i-simplify natin. So dito ko na isusulat. So we have 4/3. Itong 4 raised to 3 over 2, pwede natin yung isulat as 4 times 4 raised to 1/2. Okay? 4 times 4 raised to 1/2. Tapos itong, kasi ito 1. 1 plus 1/2, that is 3 over 2. Okay? Binrake lang natin yung 3 over 2 ng 1 plus 1/2. Tapos itong 4 raised to 1/2, same lang yan ng square root of 4. Okay? Para mas madali, gawin natin square root of 4. So therefore, ang sagot na natin ay 4 times 4 times square root of 4, that is 2. And then over 3. So the final answer is 4 times 4 is 16 times 2. We have 32 over 3 square units. So ang area natin ay 32 over 3, which is letter D. Okay? So last number, number 20. Find the area of region bounded by the graphs of y equals x squared and y equals x. Okay, so i-drawing natin. Kailangan alam nyo na itong graph nito. Y equals x, ang graph niyan ay, ito yan. Y equals x, edi 1, 1. Oops, last number. Thank you for watching na agad. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kasi nga y equals x. Okay? So ito yan. Ito yung graph ng y equals x. Kunwari tuwid. Yan, kunwari tuwid yung ano ko. Tapos yung y equals x squared, parabola yan. Dadaan dito sa 0, 0, 1, 1. Tapos 2, 4. Ayan, so dito sa 2, 4. Kabila, ganun din dahil symmetric yan at parabola yan. 1, 1. So, ayan, connect lang natin. Drawing tayo ng smooth na curve. So, ang kinukuha natin yung area bounded. Ayun, at yung kapiraso na ito. Ito yung hinahanap natin, itong kapiraso na ito. Okay? Ang formula natin para dyan ay in terms of y dapat ito,
y sub 1 minus y sub 2 dx from A to B. Okay? So, ang y sub 1 natin, ito yung palitan nga natin, upper curve, itong ibig sabihin itong una eh. Upper curve minus the lower curve. Ayan, so palitan ko ng subscript. Ang upper curve natin, itong nasa taas. Ito, ano bang graph ito? Ang graph niyan ay y equals x. Okay? Itong straight line. Itong nasa baba naman, ito yung lower curve. Ito ay y equals x squared. Okay? So therefore, ang upper curve natin, tapos kunin natin yung limits natin, tingin lang sa graph. In terms of x dapat, so ito yan, 0, 0, di ba? Tsaka ito ay 1, 1. So therefore, ang limits natin ay 0 to 1. Kasi pag tumingin tayo sa x, ito ay 0, 0, 1, 1. Anyway, kahit naman y pala tumingin, 1, 1 pa rin. Okay, so 0 to 1. And then, ang upper curve natin, y equals x. So, ang y natin ay x. And then, minus the lower curve, ang lower curve natin ay, ayan, x squared. So, y minus x squared dx. So, yan ang area. Apply natin, may direct formula tayo para dyan. Integral of x dx. So gamit lang ng integral of u to the n. U to the n du. So ang formula n plus 1, u to the n plus 1 over n plus 1. So we have x to the n plus 1. So 1 plus 1. So we have x squared over 2. Minus itong kabila, we have x 2 plus 1. So we have x cubed over 3. And then kunin yung limits from 0 to 1. Substitute na lang natin yung 1. So therefore, substitute yung 1 at 0. So we have, kapag 1, so we have 1 squared over 2 minus 1 cubed over 3. And then itong 0, bali wala na ito kasi magsi-0 na ito eh. So 0 squared over 2 minus 0 cubed over 3. So parehas itong 0 na. So wala na yan. Simplify na lang natin ito. 1 squared ay 1 pa rin over 2, 1 half. Minus 1 cubed, 1 pa rin over 3. So napakasimple na, 1 half minus 1 third ay equal sa, ang 1 half ay equal yan sa 3/6. Ang 1 third ay equal yan sa 2/6. So 3/6 minus 2/6, the answer is 1/6. Therefore, letter C, 1/6. Okay, that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito at kita-kita tayo sa mga susunod pa. May 3 sessions pa tayo para sa let review para sa mga math major sheet. So bye-bye and good luck sa lahat ng nagre-review para sa let.